Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Good afternoon, brothers and sisters in Christ. Today, Thursday, June 18, 2026. Today is our 29th episode live streaming of the Global Conquest Prayer Ministry or GCPM. At ito ay nasa ika-siyam na buwan na po mula nung ating sinimulan. Ito ay ginagawa po natin tuwing Huwebes mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 po ng hapon. For those who have already tuned in, thank you so much for your precious afternoon with us, where we listen to the Word of God online and pray for one another, especially to the sick and the dying. As we gather, we are reminded that God is always present among His people, especially when we come seeking His grace, comfort, and healing. The Global Conquest Prayer Ministry or GCPM is an online prayer ministry serving people who are suffering from sickness or illness and in need of healing and prayer intercession. This is a Christian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. This intentional ministry is sponsored and produced by our two companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. The vision of the Global Conquest Prayer Ministry is to be a prayer intercessor for the sick and the dying and bring their petitions to God for healing and restoration. We gather prayer requests of our listeners and members of the community and bring their petitions to God, our Jehovah Rapha, the Lord who heals, during the live broadcast. Today, we lift up in prayer those who are sick, suffering, recovering from illness, or carrying burdens in their hearts and minds. We believe that our God is a compassionate and loving Father who hears every prayer and knows every need even before we speak it. The Bible reminds us in Jeremiah chapter 30, verse 17. But I will restore you to health and heal your wounds, declared the Lord. This promise gives us hope and strengthens our faith as we entrust ourselves and our loved ones into God's care. And in James chapter 5 verse 15, it says the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. Tayo ay lumapit sa kanyang ng buong puso na may pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos ay pinakamahusay na magagamot. That God is able to bring healing, peace, strength, and restoration, whether we are praying for physical,
healing, emotional healing, spiritual renewal or comfort during difficult times. Let us unite our voices and hearts in prayer. The Global Conquest Prayer Ministry online presence is as follows. We do live streaming every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. via our Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry. We download every episode after the live broadcast into YouTube. Just search Global Conquest Prayer Ministry, where you can watch previous episodes of the Global Conquest live streaming. We also have a group chat via Messenger, and we call ourselves Global Conquest Prayer Community. So please share our community to your friends and loved ones. Sa mga iba't ibang pagsubok sa sanlibutan ngayon, malaking tulong po na kasali tayo ng isang grupo na magpapalakas sa ating pangangailangang spiritual. Sa pagbibigay natin ng oras, panalangin at malasakit sa pinagdadaanan ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kakilala, ay kahit papano maibsan ang kanilang mga pangamba, takot at mga problema na nagdudulot ng pagkabalisa at pagkalungkutan. Salamat sa Diyos sa sa buhay ng ating tagapagsalita na si Reverend Pastor Dionisio Padel at aming live production technical officer na si Ruth Baron at ang inyong lingkod. Tuwing Huwebes po ng hapon ay inilalaan namin sa aming mga taga-subaybay na mabahaginan ng salita ng Diyos at yun ay napaka-importante po sa amin. Dahil naniniwala po kami na ang Diyos ang aming gabay at patnubay sa 33 taon, 33 years in business and counting, we are bringing back the goodness of God to the community. May this gathering be a source of encouragement, hope, and blessing to everyone present online. And so let us prepare our hearts and minds as we begin our opening prayer. Let us pray. Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts, acknowledging that you are our loving Creator, the Sustainer, and our great Physician. We thank you for gathering us together in your presence, where there is hope, comfort, and healing. Father God, we ask that your healing hand rest upon every person who is sick. May your peace fill their hearts and your strength renew their bodies. Lord Jesus, you showed compassion to the sick and suffering throughout your ministry. Today we ask that you walk among us and touch every life in need of healing. May your grace be sufficient in every circumstance and your love be felt by all who seek you. We surrender every concern, every sickness, and every burden into your hands. May your will be done and may your name be glorified through every testimony of healing, comfort, and restoration. This we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. O aking Diyos, Ikaw at wala nang iba. Ikaw ang Diyos na dakila, na mahal ikaw. Tunay kang tapat, O Diyos na banal. Walang katulad ang iyong pagmamahal. Habang buhay, ika'y pupurihin ko. Tunay kang tapat, O Diyos na banal. Walang katulad ang iyong pagmamahal. Habang buhay, ika'y pupurihin
ko. Sa dilim ng landasin, ikaw ang aking liwanag. Pag-ibig mo walang hanggan. Tunay kang tapat, O Diyos na banal. Walang katulad ng iyong pagmamahal. Habang buhay, ika'y pupurihin ko. Tunay kang tapat, O Diyos na banal. Walang katulad ng iyong pagmamahal. Habang buhay, ika'y pupurihin ko. Habang buhay, ika'y pupurihin ko. Habang buhay, ika'y pupurihin ko. O aking Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin ho natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ibinibigay niya po sa atin. Ngayong hapon ho ay bago ho tayo manalangin, ako ho'y mag-share ng salita mula sa ating Panginoon. Ano po? Mula sa Bible. At bago po ako magpatuloy, ako po'y mahihilingin sa inyo. Kung maaari ho, mag-like kayo, kaya mag-comment kayo dyan, isulat nyo kung meron kayong request na gustong ipanalangin at pwede nyo pong i-share ito sa inyong mga kaibigan upang sa ganon, sa mga susunod ay makasama din natin sila kagaya po ng ginagawa ninyo. Ngayong hapon ay gusto kong i-share sa inyo yung sinulat ni Pablo sa 2 Korinto sa chapter 1 verse 3 to 4. Ganitong sinasabi, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos ng pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimigati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Mula sa verse na yan, pag-uusapan natin ngayong hapon, the God of all comfort, ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ano? Kung meron mang nagbibigay ng kaaliwan, ang Diyos ay pambihira. Iba, lahat ng kailangan mong kaaliwan, comfort, ay nasa Kanya. Lahat ng tao ay dumaraan sa panahon ng pagdurusa. Walang sino man ang ligtas sa sakit, kabiguan, pagdadalamhati at ibang pagsubok ng buhay. Walang exempted dyan. Kapag dumarating ang mga sandaling ito, kadalasan naghahanap tayo ng taong makakaunawa at makapagbibigay ng tunay na kaaliwan. Subalit may mga pagkakataon na kahit na ang pinakamalapit nating kaibigan ay hindi kayang alisin ang sakit na ating nararamdaman. Ngunit alam nyo, mayroong isang Diyos na hindi lamang nakakaalam ng ating paghihirap, kundi siya rin ay nagbibigay ng tunay at sapat na kaaliwan. Kaya nga, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4, ipinakikilala ni Pablo ang Diyos bilang Ama ng mga kaaliwan, ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ito po ang maganda.
Ang ikalawang sulat ni Pablo or 2 Corinthians ay sulat niya ito sa mga taga-Korintong mga Kristiyano. Isinulat niya sa panahon ng matinding pagsubok ang nararanasan niya habang siya ay nagmiministeryo. Nakaranas si Pablo ng mga pag-uusig, pagtangi, maling paratang at matinding paghihirap sa paglilingkod. Sa halip na magreklamo siya, ibinahagi niya kung paano siya pinalakas at inaliw ng Diyos sa gitna ng kanyang mga kapighatian. Ang sulat na ito ay isinulat upang hikayatin ang mga mananampalataya sa ating Panginoon na magtiwala sa Diyos kahit na nasa panahon ng pagdurusa. Mula sa ating text, matututunan natin ang tatlong mahalagang bagay, mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos ng lahat ng kaaliwan. Tatlong bagay ho ang sinasabi. Una, number 1, ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na kaaliwan. God is the source of true comfort. God is the source of true comfort. Sabi sa verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Ipinapakilala dito ni Pablo ang Diyos bilang pinagmumulan ng habag, awa at kaaliwan. Inintroduce niya na ang Diyos ang siyang source, pinagmumulan ng habag, awa at kaaliwan. Ang tunay na kapayapaan at kaginhawahan ay hindi nagmumula sa tao, kaya kayamanan o kalagayan. Ito ay nasa Diyos mismo. Ang tunay na kapayapaan, kaginhawahan, hindi yan nagmumula sa tao, hindi yan nagmumula sa kayamanan o sa kalagayan. Sa halip, ito ay nagmumula mismo sa Diyos. Yung salitang parakleses sa Greek, ang ibig sabihin niyang comfort, encouragement, consolation, o strengthening. Hindi lamang ito pag-aalok, kundi pagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Yan ang ibig sabihin niyan, yung parakleses na yan, Comfort, encouragement. Ang ibig sabihin niyan ay pagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Kapag nauubos na ang lakas ng isang tao, nagsisimula diyan ang kaaliwan ng Diyos. Kapag na tayo, ang isang tao, nang hina, wala ng lakas, diyan papasok ang kaaliwan ng Diyos. Ang Diyos ang tanging bukal ng tunay at pangmatagalang kaaliwan. Ang Diyos ang tanging source, ang tanging bukal ng tunay at pangmatagalang kaaliwan. Ang isang bata na umiiyak dahil sa sakit, ngunit agad itong kumakalma kapag niyakap ng kanyang ama o kaya ng kanyang ina. Ang bata, kapag umiiyak yan o kaya may sakit siya, maya-maya kakalma agad yan, marirelax siya, makukomfort siya kapag niyakap siya ng kanyang ama o kaya ng kanyang ina. Tayo rin ay nakahanap ng kapayapaan sa piling ng ating Ama sa langit. Tayo ay nakakaranas ng kapanatagan kapag ang presensya ng Diyos ay nararanasan natin. Ang sabi ng awit 46 verse 1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Kapag tayo ay punong-puno ng suliranin, kapag tayo ay may mga karamdaman, kawalan sa buhay, ang Diyos ang ating kanlungan, pwedeng lapitan at kalakasan at tulong upang makahingi ng saklolo sa Kanya. Kaya nga po, kapag tayo po ay nasaktan o nabibigatan
lumapit muna tayo sa Diyos bago sa anumang bagay o sa tao. Ang unang sinasabi kapag tayo nasaktan o nabibigatan, sa halip na lumapit muna sa tao, sa mga bagay, sa Diyos muna tayo lumapit. Kaya nga ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na kaaliwan. God is the source of true comfort. Ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na kaaliwan. Second, God comfort us in all our affliction. Ang Diyos ay nag-aaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Sa lahat ng ating kapighatian. Ang sabi sa verse 4, 2 Corinthians chapter 1 verse 4, inaaliw niya tayo sa lahat ng ating kapighatian. Ano? Inaaliw niya tayo sa lahat ng ating kapighatian. Napansin niyo ba yung salitang lahat? Hindi sinasabi rito ni Pablo na inaaliw tayo sa ilang kapighatian lamang. Sa halip, lahat ng uri ng kapighatian, tayo ay aaliwin ng Panginoon. Walang problema sa masyadong maliit o masyadong malaki. Ano? Hindi problema sa Diyos kung masyadong maliit o masyadong malaki yan. Walang problema. Sapagkat lahat yan ay pwedeng makaranas ng kaaliwan galing sa Panginoon. Yung salitang lipsis, sa Greek, ang ibig sabihin niyan, pressure, affliction, or distress, o matinding paghihirap. Yan hong lipsis na yan. Ipinapakita nito na ang mabibigat na pasaning nararanasan ng isang tao. Alam nyo, anuman ang bigat ng inyong pasanin, sapat at sasapat ang kaaliwan na galing sa Diyos. Anumang bigat ng pasanin na nararanasan ng tao, sapat ang kaaliwan ng ating Panginoon. Walang paghihirap na hindi kayang abutin ng habag at kaaliwan ng Diyos. Wala hong paghihirap. Kaya nga ho, ito ang ating intensyon upang yung mga kaibigan, kakilala natin na hirap na, sana sila ay makaranas ng saklolo, kaaliwan mula sa ating Panginoon. Kaya ho, ito ho, binabahagi ho natin upang sa ganon, lahat tayo ay makasumpong ng kaaliwan buhat sa ating Panginoon. Kasi walang paghihirap na hindi kayang abutin ng habag at kaaliwan ng ating Panginoon. Katulad ho ng payong, yung payong ho, sa gitna ng malakas na ulan, maaring hindi agad alisin ng Diyos ang bagyo, ngunit pinoprotektahan niya tayo habang dumaraan dito. Di ba may payong, may malakas na ulan. Maaring ganito rin ang nangyari, hindi agad inaalis ng Diyos ang bagyo, ngunit ang ginagawa niya, pinoprotektahan niya tayo habang dumaraan ang mga bagyo. Ang sabi ng Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Do not be afraid, I am with you, I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Kaya nga, ibigay natin sa Diyos ang ating mga alalahanin, takot, sakit, sapagkat siya ang may malasakit, ang siyang nagmamalasakit sa atin. Kaya nga ang pinapaalala sa atin, ang Diyos ay nag-aaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. God comfort us in all our affliction. Ikatlo, ang Diyos ay nag-aaliw sa atin upang maging pagpapala tayo sa iba. God comfort us so that we may be a blessing to others. Inaaliw tayo ng Diyos upang maging instrument, maging daluyan din naman tayo para sa pagpapala sa iba. Ang sabi ba sa verse 4b, upang maaliw naman natin ang mga nasa anumang kapighatian. Upang maaliw naman natin ang nasa anumang kapighatian.
Hindi lamang para sa atin ang kaaliwang tinatanggap natin. Kung tayo nakakatanggap ng kaaliwan, comfort ng Panginoon, hindi lang po yan para sa atin. May layunin ng Diyos niyan. Pinapadaan lang sa atin. Ginagamit niya ang ating sugat upang magdala ng kagalingan sa iba. Ano? Ginagamit lang tayo ng ating Panginoon. Yung salitang parakleo, sa Greek, ang kahulugan niyan, tumatawag sa tabi upang tulungan, palakasin at aliwin. Ito rin ang idea ng banal na espiritu bilang pag-aliw, taga-comfort ang banal na espiritu, yung parakleo. Ano? Tumatawag sa tabi upang tulungan, palakasin at aliwin. Ang iyong pagsubok ngayon, karamdaman, ay maaring maging pagpapala ng iba bukas. Ano? Yung karamdaman, yung sitwasyon natin ngayon, yung ating pinagdadaanan ngayon, maaring makatulong yan sa iba bukas sa pamamagitan ng ating pagbabahagi. Pinapadaan lang yan upang makatulong sa iba. Inaaliw tayo ng Diyos upang maging instrumento tayo ng kanyang kaaliwan sa iba. Kaya nga po, ang taong gumagaling mula sa isang malubhang sakit ay mas nakakaunawa at nakakatulong sa mga dumaraan sa parehong karanasan. Kaya nga kung meron tayong pinagdadaanan, ang Diyos ang siyang source. At ginagamit tayo ng Panginoon upang ikwento naman natin, ishare natin yung kaaliwang naranasan natin galing sa ating Panginoon. Ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin sa isa't isa. Help carry one another's burden. And in this way, you will obey the law of Christ. Kaya nga po, hanapin ang mga taong nangangailangan ng pag-asa at ibahagi sa kanila ang kaaliwang natanggap mo mula sa ating Panginoon. Sa hapong ito, pinaalalahanan tayo na ang Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan sa atin upang maging pagpapala naman tayo sa iba. Ang Diyos na ating sinasamba ay hindi malayo sa ating mga paghihirap. Siya ang Ama ng mga kaawaan, Diyos ng lahat ng kaaliwan, Diyos na kasama natin sa bawat pagsubok, Diyos na gumagamit ng ating karanasan upang makatulong sa iba. Kapag tayo ay nasaktan, siya ay naroon. Kapag tayo ay umiiyak, siya ay nakikinig. Kapag tayo ay nanghihina, siya ang nagpapalakas sa atin. Kaya nga, mga kapatid, saan tayo tumatakbo kapag tayo nasaktan? Sa tao ba? Sa pera ba? Sa sariling lakas ba? Dapat maintindihan natin na sa Diyos tayo lalapit bilang ating tunay na pinagmumulan ng ating kaaliwan. At kung tinanggap mo ang kanyang kaaliwan, gamitin mo ito upang maging pagpapala din naman tayo sa iba. Kaya nga ngayong hapon, yung ating pinagdadaanan, may sakit tayo, may ibang mga nararanasan tayo, nandyan ang ating Panginoon. Siya yung source ng kaaliwan. Yung mga nararanasan natin, yan ay pinapadaan ng Panginoon upang maging instrument tayo, makatulong tayo sa iba. Tatandaan natin, ang Diyos ay nariyan upang tumulong. Siya ang tunay na malalapitan natin, ang ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya at may pagmamahal. Magpatuloy tayo na naglilingkod sa ating Panginoon at inilalapit natin ang ating sarili, nagpapakupkup tayo sa ating Panginoon upang maranasan natin ang tunay na kaaliwan buhat sa ating Panginoon. Magandang hapon sa ating lahat at magpatuloy tayo na naglilingkod sa ating Panginoon.
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Down and all my soul so weary. And troubles come and my heart burden me. And I am still and wait in the silence until you all consider while with me. Raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without His hunger. Each restless heart is so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I miss eternity. You raise me up to walk instead of mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin ho natin ang ating Panginoon. Salamat sa magandang awit ng mga staff. Ngayong hapon, tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Tatandaan po natin, ang Diyos natin ay mahabagin. Ano?
Kaya ho tayo confident na lumalapit sa Kanya sapagkat sobrang pagmamahal niya sa atin, ano? Sobrang pagmamahal niya. Kaya naman, nadarama ko na ang pagmamahal niyang ito ipararanas sa atin. Tayo po ay manalangin. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Aming Ama at aming Panginoon, ngayong hapon, salamat sa inyong mga salita. Salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat sa dahil sobra kayong mamahal, nagbibigay ng kaaliwan sa amin. Lord, kayo po ang Diyos na wala makakapantay sa inyong kaaliwan, Panginoon. Lord, kaya namin i-comfort ang aming mga relatives, mga kaibigan, mga anak. Pero mas higit ang inyong kakayahan sa amin bilang mga parents, kaibigan. Panginoon, dahil dito, itinataas po namin sa inyo ang mga pangalang ito ng mga kaibigan po namin. Kagaya ni D.S. Max Aguinaldo. Panalangin po namin ng complete healing and fast recovery po sa kanya. Restoration sa lahat ng kanyang nerves, Lord. Manumbalik at maibalik ang kanyang lakas. Tulungan niyo po siya financially, masustain, Lord, at safety, Lord, ang kanyang pamilya, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po. Si Mariel Amian, Panginoon, patuloy ang aming panalangin sa kanyang stroke, Lord. Tulungan mong lumakas siya. Pagalingin mo po ang aming kapatid na ito. Lord, si baby David Catalindo, nagpipray po kami sa kanyang ulo. Nawa ay lumaki siyang malusog, healthy, Panginoon. I pray, Lord. Si kapatid na Peregrino, lumawag. Nagpipray po kami ng complete healing sa kanya at sa kanyang operation para sa kanyang prostate. Lord, hinihiling po namin na pagagalingin mong kapatid namin ito. Ganon din si Eddie. Lord, pinapanalangin na meron din siyang prostate, Lord. Tulungan mo po siya. Pagagalingin mo po, Panginoon, si Eddie. Lord, salamat po. Ang kapatid na Carol Cabe, nagpipray po kami para sa kanya. Lord, tulungan mo, meron siyang breast cancer, stage 4. Pagalingin mo po ang aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, ganun din si Deaconess Sheila Binuya, Panginoon. Same, meron siyang breast cancer, stage 4. Tulungan niyo po, Panginoon. O Diyos, kayo po na walang kapantay ang inyong pagmamahal, ang inyong kaaliwan, ipadama niyo po sa kanila ito, O Diyos. Si Joel Corpus, panalangin po namin ang kanyang glaucoma, Panginoon. Tulungan mo po siya na gumaling ang kanyang paningin, Panginoong Diyos. Gabayan mo po siya, biyayaan niyo po, ina-apply namin ang iyong banal na dugo kay Joel, Panginoon, at karon din kay Juby. Nagpipray po kami ng iba yung kalakasan at kagalingan sa kanyang nararamdaman sa kanyang tiyan. Panginoon, purihin kayo sa kanila, O Diyos. Si Jepot Bidiones, patuloy ang aming panalangin ng complete healing para sa kanyang mata, dakilang Diyos. Sa hapong ito, Panginoon, alam kong hindi maikli ang iyong kamay upang hindi siya abutin. Lord, sa Nueva Vizcaya, si Jepot, Panginoon. Lord, si Jomar Santiago, nananalangin din po kami sa kanyang, siya po ay nag-undergo ng chemotherapy, Lord. Tulungan mo po siya, Panginoon. Gabayan mo, pagalingin mo siya, Panginoon. Ginagamit namin ang iyong pangalan, Jesus. Ina-apply namin kay Jomar, Panginoon, upang matamo niya ang kagalingan at kalakasan nagmumula po sa inyo. Si Dennis Galicia, nananalangin din po kami sa kanyang heart sickness, Panginoon. Nagpipray kami ng araw-araw na kalakasan sa kanya, Panginoon. Kinakansela namin ang kanyang karamdaman. I declare, Lord, by the blood of Jesus, healing para kay Dennis, Lord. Si Sinaida Baro, nagpipray din po kami sa kanyang heart valve disease. Panginoon, biyayaan mo ang kapatid po namin ito, Panginoon. Nagpipray po kami ng inyong pagmamahal, ng inyong pagkikare sa kanya, Panginoon. Salamat po dahil kayo po ay Diyos na pinakamataas ng uri, walang kapantay ang inyong pagmamahal, ang inyong pagkikare sa amin, Panginoon. Salamat po, purihin ka. Si Mr. Nilo Catalindo Sr., nanalangin din po kami sa kanyang problem, sa kanyang puso.
Lord, nawa po ay bumuti at mawala yung bara sa kanyang puso. Panginoon, gabayan mo po siya kay magpo-provide ng kanyang pangailangan. O Lord, salamat po, Panginoon, sa kanyang siya ho ay mag-undergo ng angioplasty, Lord, procedure. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga doktor na titingin po sa kanya. Si Ginang Betty Gallego, nagpipray po kami na ma-stop na po ang bleeding. Lord, naalala po namin yung ginang na matagal nang nagbi-bleed, Lord. Makapangyarihan po kayo. Ina-apply po namin kay Ginang Betty Gallego, Panginoon, ang iyong banal na dugo, ang iyong kapangyarihan na nagpatigil sa isang babaeng dinudugo, Panginoon. Pagagalingin mo siya, Panginoon, kapatid na Betty, Lord. Salamat ang aming kapatid na Edna. Alam mo din, nagpipray po kami na sila din ay ma-discharge na, Panginoon, at maghilom ang kanyang sugat sa kanyang paa, Panginoon. Purihin ka, purihin ang iyong pangalan, Lord. Salamat po sa inyo. Si Juliana Ordaneta, Panginoon, nananalangin po kami na bumuti ang kanyang kalalagayan sa kanyang tuhod at magsimula na siyang makalakad, maalis ang sakit sa kanyang paa, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo. Si Benjo Earl Baltasar, nagpipray po kami sa kanyang problem sa kanyang kidney, Lord. Tulungan mo po, Panginoon, na sa pamagitan ng gamot ay gagaling siya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Lord, yung mga ubo at sipon ni Lara, nagpipray po kami na pagagalingin niyo po. Ganon din ang kapatid na Ana de Leon, Panginoon. Kinakansila po namin ang mga karamdamang ito, Panginoon. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo para sa kanila, O Diyos. Lord, patuloy ang aming panalangin kay Potpot. Dalangin po namin na maging yung kanyang development ay patuloy na mag-improve yung cognitive, Lord, yung psychomotor, Panginoon, domain ng kanyang buong katawan, Panginoon. Hipuin niyo po ang batang ito, Panginoon. Lord, mag-improve ang kanyang kalalagayan. Lord, salamat po. Nagpipray din po kami para sa Intermarine Express Line, Panginoon, at AMCB for more client, Panginoon, guidance and wisdom na ipagkakalob nyo. Kasama ang mga staff, ang kanilang mga pamilya. Lord, nagpipray po kami na kayo ang kikilos, magbibigay ng maraming kliyente sa kanila na mapaglilingkuran po nila, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Ang aming bansa ay pinapanalangin din po namin. Nagpapasalamat kami sa inyo pagkat tinutugon mo ang aming panalangin, Panginoon. At naniniwala kami patuloy pa kayong tutugon para sa aming bansa. Pangunahan mo ang aming Pangulo, Panginoong Diyos, ang kanyang kabinete, ang upper house, lower house, ang mga senate, mga governors, mayors, city mayors, pagpapalain niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa inyo. Ingatan niyo po sila sa mga threat sa kanila. Gawin mo silang safe, Panginoon. At nagpipray kami yung gumagawa ng mga naghahasik ng masasamang gawain sa aming bansa, Panginoon. Sila po ay ma-expose, mahayag, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo at nawa matigil. Si Jim Calvin Makawili de la Cruz, pinapanalangin po namin sa inyo, tinataas po namin siya. Siya ay may alveolar soft part sarcoma. Panginoon, alam namin walang imposible po sa inyo. Kayo po ang nagki-create ng mga nerve, lahat sa aming katawan, Panginoon. Lord, ina-apply namin kay Jim Calvin Makawili de la Cruz ang iyong banal na dugo, Panginoon. Pagagalingin mo po siya, Panginoon. Purihin ka. Ang aming kapatid na Alma Cruz, nagpipray din po kami sa kanyang kalakasan para sa kanyang physical na katawan. Siya ho ay nag-undergo ng dialysis, Panginoon. Tulungan mo po siya. Gumawa kayo ng milagro. Kung paanong gumawa kayo maraming bagay sa buhay niya. Patunayan nyo ang iyong kapangyarihan, dakilang Diyos. Salamat po. Salamat po sapagkat ang salita nyo na aming pinagsaluhan, pinagbulay-bulayan ngayong hapon ay nagpapahayag na kayo po ang Diyos na tunay nagmamahal po sa amin. Purihin ka,
Purihin ka, Panginoon. At yung mga staff na may mga karamdaman, O Lord, amin hong tinatalian namin ang gawa ng kaaway at nagdi-declare kami ng tagumpay, kagalingan right now, Father, by the blood of Jesus. Purihin ka. Salamat ng marami. Salamat ng marami. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat po na nakikinig online. At mula po sa awit, chapter 103, verses 2 to 4. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpatawad, at anumang sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig at habag. May our Global Conquest Prayer Community strengthen our faith, unite our hearts, and draw us closer to each other as true believers in Jesus Christ. Let us pray with confidence, believing that nothing is impossible with God. Magpatuloy tayong magmahal, magpatuloy tayong manalangin para sa isa't isa. Magpatuloy tayong magdisipulo, magpatuloy tayong maglingkod. Sa mga nanood sa aming live streaming, maraming salamat po at sa lahat ng makikinig sa downloaded presentation sa YouTube, thank you in advance. Salamat sa mga nag-join ngayong hapon, si kapatid na Ana Hilado de Leon, Alma Cruz, si Bel Manihe Divina, Luz Padel na Launan, Cheryl Capua, Geraldine Kawaling, Ate LV Gutierrez Bejones, Irene Gallego, Ma'am Siding Catalando, Virginia Siriban, Pastor Virginia Siriban, Onak Moklin ng aking kaibigan, Juby Rebibis, Maris Omotoy, Jenny Makawili de la Cruz, we pray for your healing, Christian Carino, Aida Padel Luminario. Mga kapatid, this is a prayer online ministry. Kapag may mga kamag-anak kayo na may sakit, kindly write their full names and age in the comment section so we can pray for them. If we cannot mention their names today, we will do our best to include their names in the next presentation. At pakiusap din po namin na tawagan or i-message niyo po kami kung magaling na po ang ating ipinapanalangin. So please follow, like, and share our Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry, para lumawak ang ating community. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming bagay ang dapat namin ipagpasalamat. Ang daming mga pagsubok na nalalampasan dahil nandyan ka palagi sa amin. Hindi mo po kami pinapabayaan. Salamat po sa gabay, sa suporta at sa papagmamahal na walang katulad. Amen. Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Ang tagumpay ng ministry ay nasusukat sa ating katapatan sa pagtawag ng Diyos. A blessing of love, safety, and peace until we meet again on Thursday, June 25, 2026. Only Jesus can save. To God be all the glory. Bye. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all
all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father.